Fang Ziyi. Ang paggamit ng ganitong paraan para pilitin akong pakasalan ka ay hindi kapuri-puri. Zhao Chuan, kailangan kita. Tapos na ang lahat. Kung hindi lang dahil hindi ako magkaanak, ay hindi mapupunta sa iyo ang pagkakataong ito. Kung gusto mong manatiling ligtas ang iyong ina, ang nangyari ngayong gabi ay dapat manatiling lihim habang buhay. Kapag isinilang na ang bata, huwag kang gagawa ng anumang gulo. Naintindihan mo ba? Sa ika-4 na taon ng pagmamahal ko kay Qin Zhou Chuan, ginawa namin ang pinaka-intimate na bagay. Ngunit, hinding-hindi niya malalaman na ako iyon. So. Kagabi, kasama ko ang ate mo. Alam ko, Ang mga ginawa ng ate mo kagabi ay dahil hinayaan mo lang siya, hindi ba? Ano ba ang tingin mo sa akin? Zhou Chuan, alam mo naman, nasa pamilya ng pamilyang Fang, wala akong boses o kapangyarihan. Anong kinalaman ng kapangyarihan dito? Ibig bang sabihin ito na wala ka na talagang pagtingin sa akin? Na kaya mo lang tumingin habang nagpapakasal ako sa ibang babae? Susu, bibigyan kita ng 7 araw. Kapag sa loob ng 7 araw ay gusto mong itigil ko ang kasal, gagawin ko agad ito. Zhou Chuan? Mali pala. Mula ngayon ay dapat na kitang tawaging bayaw. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Bayaw. Bayaw. Ang tagal na nito? Kailan ba talaga iyan mailalabas? Lumabas na. Lalaki ang bata. Bilis! Bilisan nyo! Tita, noong sinabi mo na kapag ligtas ng naisilang ang bata, ang kasal ni na pamilyang Fang at pamilyang Qin ay agad na itutuloy po. Ituloy. Gagawin na natin yan ngayon. Zhou Chuan, sa wakas, makakapagpakasal na tayo. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Sige, naintindihan ko. Tubig. Fang Shushu? Anong nangyari sa'yo? Naoperahan siya. Ang bata? Zhou Chuan? Ang bata ko iyan! Doktor? 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 Gising ka na? Ate, hayaan mo na po akong makita ang bata.
Ikaw mismo, para sa pambayad sa ospital ng nanay mo ang nangako sa akin, kaya sumunod ka na lang sa akin ngayon. Huwag mong sabihing balak mo akong palitan para makasal sa pamilyang Chin. Hindi po. Gagawin ko po ang ipinangako ko sa inyo. Ate? Gusto ko lang po talagang masilayan ang bata. Hindi pwede. Binabalaan kita. Huwag mong papaplano na makuha ang bata. Bata? Anong bata? Wala yon. Mahilig lang sa mga bata si Shukshu. Kaya lagi niya itong gustong makita. Sa tingin ko po, hindi pa po muna pwede ngayon. Bago ka nawalan ng malay, puro bata ang sinasabi mo. Anong bata ba iyon? Ano? Wala yon. Malamang ay nagkamali lang kayo ng narinig. Bakit ba masyado akong umaasa? Hindi ba't noong 1 taon pa niya pinaliwanag ang lahat sa akin? Wala namang problema. Magkapatid naman kayo ni Fang Ziyi. Hindi siya magagalit kung pupunta ka sa pamilyang Qin. Hindi siya magagalit na pupunta ka sa pamilyang Qin. Siyempre, hindi rin ako tutol. Kaya lang, natatakot ako na baka ayaw pumunta ni Shukshu. Brother-in-law. Brother-in-law, gusto kong pumunta. Shukshu, kung ganoon ay walang problema. Pagdating ng oras, magpapadala ako ng susundo sa iyo. Natatandaan mo ba kung ano ang ipinangako mo sa akin? Naglakas loob ka pa talagang mangarap na tumira sa pamilyang Chin? Gusto mo na bang mawala ang iyong ina? Gusto ko lang makita ang anak ko. Hindi mo iyon anak. Anak iyon ni na Qin Zhaochuan at Ziyi. Wala kang anumang kaugnayan sa kanila. Nasabi ko na ito kay Papa at nagalit siya ng husto pagkarinig nito. Kaya ipinagkasundo ka niya sa isang kasal. Sabi ko naman sa iyo, maayos ka naman sana. Bakit kailangan mo pang gumawa ng gulo? Lampas 50 taong gulang na iyang si President Lee? Hindi mo sana kailangang maranasan ang hirap na ito, hindi ba? Hindi. Hindi ito posible. Fang Shukshu, ngayong narito na tayo sa ganitong sitwasyon, ano pa ba ang hindi posible? Wala na bang iba? At umaasa ka pa rin bang may magliligtas sa iyo? Si Qin Zhaochuan ba? Madam, nandito na po si President Lee. President Lee, narito na siya. Tingnan mo. Napakaganda pala niya. Munting binibini. Inang Fang, ano bang ibig sabihin nito? Maghahanap na ako ng taong tatapos sa kanya. Huwag kang magmadali. Saan naman siya makakatakas? President Lee, ihanda mo na ang kasal. Ang aming pamilyang Fang ay tumutupad sa pangako. Anak? Gagawa ng paraan si Mommy para makita ka. President Qin, tapos na po ang check-up. Ang binibining ito ay nanghihina ang katawan matapos manganak. Ayon sa pagsusuri, kamakailan lang siya nanganak. Wala pa siyang 1 buwan mula noon. Nagkaanak na siya.
Brother-in-law? Anong nangyari? Nahimatay ka sa tapat ng opisina at sakto namang nandoon ako. Salamat, brother-in-law. Huwag mo akong tawaging brother-in-law. Anong masama sa pagtawag sa iyo na brother-in-law? Noong mga bata pa tayo at naglalaro, hindi ba kayo ni ate ang gumaganap na tatay at nanay? Paano naman noong gumanap ako bilang fiancé mo? Tawagin mo akong asawa simula bukas. Ayoko nga. Kung ganoon, huwag mo na akong tawaging brother-in-law. Ang bata, anong pangalan niya? Kinlang. Mula sa salitang maliwanag. Kinlang? Baby, tila mahal na mahal ka ng tatay mo. Sino ang lalaking iyon? Pumunta rito ang doktor kanina. Sabi niya ay kapapanganak mo pa lang kaya nanghihina ka ng ganito. Nasaan ang tatay ng bata? Akin ang bagay na ito. Huwag ka nang mag-alala. Kakayanin ko pong alagaan ang sarili ko. Ang isang walang kwentang lalaki na tulad niya ay hindi karapat-dapat na bigyan mo ng anak. Karapat dapat siya. Mabuti siyang ama sa anak namin. Isa siyang napakahusay na lalaki. Maraming taon ko na siyang gusto. At hindi siya tulad ng iniisip mo. Napakabuti nga niya kaya hinayaan ka lang niyang mahimatay sa kalsada? Paano mo nasabing wala siyang ginawa para sa akin? Puro kakalokohan. Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Iyan talaga ang paraan mo ng pagpili ng lalaki. Kung alam mo lang kung sino ang ama ng batang ito, maiisip mo rin na napakaswerte niya. Fang Sushu. Kahit ano pa man ang mangyari. Salamat sa iyo ngayong gabi dahil dinala mo ako rito. May lalakarin pa ako? Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka pa. Qin Zhao Chuan. Qin Zhao Chuan, kailangan kita. Zhao Chuan, kailangan kita. Bakit parang pamilyar ito? Gusto sana kitang isama para makita si Xiao Lang, pwede ba? Sige. Iyak ka ng iyak! Puro ka na lang iyak! Ayaw mo namang uminom ng gatas? Ilang araw na kitang ginugutom, pero may lakas ka pa ring sumigaw. Sister Wang! Sister Wang! Narito po ako. Miss Fang, ano po ang kailangan ninyo? Kunin mo ang gamot ko sa pagtulog. At paimumin mo siya ng 2 piraso. Miss Fang, mahigit 1 buwan pa lang po ang bata. Baka po hindi niya kayanin ang tapang ng gamot sa pagtulog. Mahihirapan siya at baka mapahamak. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Kapag naantala ang pagsukat ko ng damit pangkasal, paniguradong pagbabayarin kita. Opo. Heto, uminom ka nito. Sabi na nga ba, epektibo talaga ito? Kapag umiyak pa ulit ang bata, ihalo lang ang gamot sa tubig at ipainom sa kaniya, siguradong mapapatahimik ko na siya. Sige po. Ang anak ko. Baby, anong nangyari sa iyo? Anong anak mo?
Hindi. Mali lang ang narinig mo. Bakit ba masyadong mahigpit ang balot ng kumot ni Sister Wang? Masyadong naiinitan ng bata. Halatang. Mahal na mahal mo siya. Kung hindi dahil sa batang ito, hindi ko papakasalan ang ate mo. Hindi ko man magawang maging tapat na asawa sa kaniya, siguradong magiging mabuti akong ama. Siguradong magiging mabuting ina rin ang ate ko. Alam mo naman, na mas gusto ko sanang ang maging ina ng batang ito ay si... Bantayan mo muna ang bata. Lalabas lang ako para sumagot ng tawag. Baby, sa wakas, nayakap din kita ni Mama. Anak, bakit ka umiiyak? Gutom ka na ba? Huwag nang umiyak ang Xiaolang ko. Nandito lang si Mama. Anong ginagawa mo? Ako. May sariling yaya na mag-aalaga sa bata? Pakitandaan ang katayuan mo. Huwag mo siyang pakainin ng basta-basta. Pero ako ay... Ano? Kung gusto mong ang nanay mo ay maging ligtas, dapat ang nangyari ngayong gabi ay huwag mong ipagsabi kahit kanino. Pagkapanganak sa bata, huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Naintindihan mo ba? Wala lang iyon. Namiss ko lang ang sarili kong anak. Lagi mong binabanggit ang tungkol sa anak mo. Bakit hindi ko pa siya nakikita kailanman? Nasaan ba siya ngayon? Kung sasabihin kong narito lang siya sa... Makinig ka. Huwag ka nang umiyak. Pero, pwede bang pabuhat kay Xiao lang kahit sandali lang? Zhou Chuan, bilang huling beses na ito maniwala ka sa akin. Maliit na duyan. Indayog ay mataas. Baby, matulog na. Ikaw. At Xuan, nandito ka na pala. Halika rito at tingnan mo, ang maliit na nakababatang kapatid na babae na isinilang ni Auntie para sa'yo. Sa hinaharap, mayroon ka nang makakasama sa paglalaro. Ano po ang pangalan ni nakababatang kapatid na babae? Shukshu, Fang Shukshu, ito ay kombinasyon ng apelyido ng iyong Uncle Fang at ni Auntie. Shuksu, napakagandang pangalan naman yan. Shukshu, ako si Qin Zhou Chuan at pangako, poprotektahan kita sa hinaharap. Anong nangyayari? Fang Shushu? Noong isang taon, noong ika-26 ng Abril? Nasaan ka? Isang taon na ang nakakalipas, noong Abril 26. Iyon ang gabi nang mabuo si Xiao Lang. Ako, hindi ko na po matandaan. Ano po bang meron sa araw na iyon? Mula nang makita mo si Xiao Lang, nagtataka na ako kung bakit gustong-gusto mo siya. Hanggang sa kanina, ang paraan ng pagyakap mo sa kanya at ang pagyakap sa iyo ng tita noong bata ka pa ay parehong-pareho talaga. Ikaw, Zhou Chuan?
Anong ginagawa niyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na yakapin ng anak ko? Ate, tinatakot mo si Xiao Lang. Tungkol naman sa sinabi ni Kuya kanina, kami ni ate ay galing sa iisang ama, kaya normal lang na magkamukha kami ng bata. Anong sinabi mo? Posible kayang nahahalata na ni Zhou Chuan na si Xiao Lang ay anak ni Fang Shukshu? Nahalata na kaya ni Zhou Chuan na si Xiao Lang ay anak ni Fang Shukshu? Pero ang totoong ina ng masamang babaeng iyon ay nasa kamay ko pa rin. Sa nakita ko sa paalala niya kanina, mukhang hindi siya maglalakas loob na sabihin ang totoo. Nawawala siya sa sarili dahil sa pag-aalala. Nakababatang kapatid na babae, dahil wala kang anak, hindi mo kailanman maiintindihan. Tsaka, iyak ng iyak si Xiao Lang ng ganyan. Siguradong natatakot lang siya sa'yo. Umiiyak ang bata dahil malinaw na gutom siya. Gutom? Anong pinagsasabi mo? Nang pumasok ako kanina, nakita ko ang bote ng gatas sa sahig at wala nang laman iyon. Nitong mga nakaraang araw, pinapakain mo ba talaga ang bata? Anong nangyayari rito? Kamakailan, ang bata ay inalagaan ni Sister Wang. Sabi niya sa akin, masyadong makulit si Xiao Lang. Hindi raw ito umiinom ng maayos habang pinapakain. Hindi ko rin po alam kung bakit niya ginawa iyon. Isang buwang gulang pa lang siya. Bilang isang ina, paano mo siyang nagagawang iwanan? Huwag kang mapang-abuso. Dahil sa sitwasyong ito, paalisin niyo na si Sister Wang. Ikaw na mismo ang mag-alaga kay Xiao Lang. Maghahanap ako ng bago na tagapangalaga para matulungan ka. Alis na ako. Ako? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan si Fang Ziyi na saktan pa ang anak ko. Zhou Chuan? Gusto ko sanang manatili bilang yaya para maalagaan si Xiao Lang. Ikaw? Nakita mo naman po. Kaya kong pakalmahin si Xiao Lang, kaya pakiusap po. Hayaan niyo akong sumubok. Shukshu, alam ni ate na mahilig ka sa bata. Pero pati ang pagpapakasal mo ay hindi pa naaayos? Paano ka pa magkakaroon ng oras para mag-alaga ng bata? Naghihintay pa sa iyo si President Lee. President Lee? Sinong President Lee? Zhou Chuan? Baka hindi mo pa alam? Nagustuhan ni President Lee ng Jikang Group si Shushu. At mukhang ang kasal niya ay mangyayari ng mas mabilis pa kaysa sa atin. 50 taon na siya. Kapag dumating ang tunay na pag-ibig, walang makakapigil dito. Bakit pa mahalaga ang edad? Fang Shukshu. Basta sabihin mo lang na hindi mo gustong magpakasal kay Leong. Hahayaan kitang manatili rito para alagaan si Xiao Lang. Zhou Chuan, anong sinasabi mo? Shukshu, bibigyan kita ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw, kapag gusto mong itigil ang kasal, ititigil ko agad ito. Nawala na sa akin si Zhou Chuan ng isang beses. Hindi ko na maaaring mawala pa ang batang ito. Ako. Bakit kaya biglang tumawag si Dr. Zhang? May nangyari na naman ba kay Mama? Ang tanong na ito, kailangan mo pa ba itong pag-isipan ng matagal? Asensya na. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Fang Shukshu, Zhou Chuan? Alam ko kung ano ang inaalala mo. Nabalitaan ko na masyadong mapagbigay si President Lee sa paggastos kay Shukshu. Napakagastos niya. Siguro, ganyang tipo ang gusto ni Shukshu. Huwag niyo po akong saktan. 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 Ituloy niyo lang ang pagpaparusa sa kanya. Ma,
Kumusta ka? Ma, Shukshu! Shukshu! Sa wakas ay nandito ka na? Pinarusahan nila ako habang wala ka. Masasamang tao sila. hindi ba't nangako ka sa akin na hindi mo na muling gagambalain ang nanay ko? Ang kapal naman ng mukha mong magsalita. Tatanungin kita, sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na makita ang bata? Gusto ko lang malaman kung maayos ba ang lagay niya. Ngayon, ang batang iyon, kahit wala na siya, wala ka na doong pakialam, kung matalino ka, umuwi ka na agad, huwag mong abalahin ang kasal. Pero ako, Napakasaya. Mababalutan na ng saya si Shushu bilang bride. At siguradong si Zhou Chuan ang groom. Gagawin ni Mama ang lahat para pagandahin ka ng husto at ihatid ka sa altar, ihatid ka sa iyong kasal. Hayaan na nga, bakit ko papapatulan ang isang mahina na ang isip na tulad mo? Kung gusto mong ang nanay mong baliw ay magtagal pa sa mundong ito, mas mabuting sumunod ka na lang. Kunin mo na siya at umalis na kayo. bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Ma! Nanay ko! Magpapakasal na si Shushu at Zhou Chuan at magkakaroon na ng mga baby, magiging lola na ako. Isang lola. Pakawalan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hanggat narito ako, ikaw at ang nanay mong baliw ay hinding-hindi makakatakas sa ilalim ng aking mga kamay. Bago ang kasal ni Ziyi at Zhou Chuan, hindi ka makakaalis ng kahit isang hakbang. Palabasin niyo ako! Hindi na ako babalik sa pamilyang Qin pakiusap. Palabasin niyo ako! Kumusta na po, Ma? Maghahanap ako ng babantay kay Fang Shushu, kaya maghanda ka na lang para sa kasal mo. Mabuti naman po kung ganoon. Pero napansin ko kay Qin Zhou Chuan ngayon na parang may nararamdaman pa siya sa kanya. Kailangang humanap ng paraan para tuluyan na siyang makalimot. Madali lang yan. Naghihintay na rin ang kampo ni President Lee na pakasalan at makuha si Fang. Shushu, mag-oorganisa ako ng salo-salo ng pamilya sa mga susunod na araw. Siguraduhin mo lang na isasama mo si Zhou Chuan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay Sa mismong harap ni Qin Zhou Chuan, gagawa tayo ng sitwasyon na wala na siyang magagawa, sigurado akong. Hindi na niya iisipin pa si Fang Shukshu. Palabasin niyo ako! Pakiusap po! Pakawalan niyo ako! Para sa hapunan ng pamilya mamayang gabi, isasama ni President Qin si Young Master, kaya dapat tayong mag-ingat. Totoo yan. Narinig ko na ang pangangatawan nitong si Young Master ay hindi gaanong maayos at madalas din siyang umiiyak. Nitong mga nakaraang araw, parang nilalagnat na naman siya. Xiao Lang. Anong nangyari kay Xiao Lang? President Lee, anong ginagawa mo rito? Siyempre pinupuntahan kita. Ang aking little beauty, little beauty. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kamusta na si Xiao Lang? nakainom na siya ng gamot at nakatulog na? Huwag kang mag-alala, Zhou Chuan. Nandito ako bilang ina niya, hindi pababayaan ang bata. Mabuti naman kung ganoon. Sa hapunan ng pamilya ngayong gabi, bakit hindi ko nakita si Fang Shukshu? Bakit hindi ko nakikita si Fang Shukshu? Buong araw ka na lang walang inisip kundi ang bata, puro na lang si Fang Shukshu. Hindi ako naniniwalang kapag nakita mo si Fang Shukshu na may kasamang ibang lalaki, ay magugustuhan mo pa rin siya. Nagpapahinga si Shukshu sa kanyang silid, samahan kita sa kanya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!
Hindi na nga kita hinuhusgahan kahit nagkaanak ka na. Bakit ka pa nanlalaban? Halika na rito. Sa silid ni Shukshu, bakit may boses ng lalaki? Zhou Chuan, naririnig mo ba yon? Bakit narito si Zhou Chuan? Ibig bang sabihin ngayong gabi ay lahat ng ito ay plano ni Fang Ziyi? Magandang dilag, sumama ka na sa akin. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng makita ang mga ito. Walang hiya ka. Huwag mong isipin na matatakot mo ako sa pagbabantang pagtalon. Ipinagbili ka na ng iyong madrasta sa akin kahit ano pang mangyari, sa akin ka lang. Kahit wala ka na, mananatili kang sa akin? Fang Shushu. Zhou Chuan? Fang Shushu, siguraduhin mong may mahalaga kang dahilan? Kung hindi ay pagbabayarin kita ng matindi. Fang Shushu. Bilis! Ito ang utos ng ginang. Dapat ay makuha natin at madala si Fang Shukshu pauwi ngayong araw. President Qin? Nilalagnat na naman si Young Master. Sabi ni Miss Fang, ay kailangan mo nang bumalik agad. Ano? Isama mo ang mga tao at ituloy ang paghahanap kay Fang Shukshu. Sa kahit anong paraan, dapat niyo siyang maibalik. Susu, anong nangyari sa'yo? May nang-aapi ba sa'yo? Mama, paparusahan ni Mama ang sinumang nanakit sa'yo. Ma? Okay lang ako. Sa ngayon, ang mga tao ni pamilyang Qin at pamilyang Fang ay hinahanap ako lahat, kaya ang lugar na ito ay hindi naligtas. Ma, umalis na tayo rito. Sa ibang lugar na tayo mamuhay. Hindi pa ba nahanap? Opo, hinahanap na rin ni pamilyang Fang. Pero wala pa rin tayong balita tungkol kay ikalawang Miss Fang. Kumusta naman si Young Master? Lalabas na po ng ospital ngayon. Sinundo na po siya ni Miss Fang. At siguradong parating na sila. Zhou Chuan, Kumusta ang bata? sabi ng doktor, mahina na raw ang katawan niya simula noong nasa loob pa siya ng tiyan, kaya madali siyang sipunin at lagnatin. Alagaan lang siyang mabuti at magiging maayos din siya paglaki. Kung wala na po kayong kailangan, pupuntahan ko muna si Xiaolang. Sina Fang Shukshu at President Li? Ano ba talaga ang nangyari sa kanila? Hindi ko rin po alam kung bakit bigla na lang ipinatawag ni Shukshu si President Li sa kwarto niya. Ilang araw na lang po at ikakasal na silang dalawa? Ibig bang sabihin nito, hindi na talaga sila makapaghintay? Walang boses si Fang Shukshu pagdating kay pamilyang Fang at wala siyang kapangyarihan doon. Sigurado ka bang bukal sa loob niya ang magpakasal kay President Li? Zhou Chuan? Anong ibig mong sabihin? Nagpakahirap akong isilang ang anak nating si Xiaolang? Ganito na ba talaga ang tingin mo sa akin? Isang masamang tao sa iyong mga mata? Sana nga ay hindi ka ganoon. Dahil kung hindi, alam mo kung paano ako magparusa. Diba sabi mo noong nakaraan, hindi na aalaga ang mabuti ni Sister Wang si Xiaolang? Sibakin mo na siya, hahanap ako ng bagong mag-aalaga sa bata. Mula ngayon, tutukan mo na lang ang anak natin. Tungkol naman sa ibang bagay, huwag ka nang makialam. Zhou Chuan? Zhou Chuan! Fang Shukshu, oras na mahanap kita, makikita mo, pagbabayarin kita. Ang litratong ito, Susu, hindi ba't ikaw ito at si Zhou Chuan sa kinuha ninyong kunwari ang litrato ng kasal noong bata pa kayo? Napakalapit ninyo sa isa't isa noon? Ngayong kailangan na nating umalis,
hindi mo ba siya pupuntahan para magpaalam ng maayos? Ako. Susu. Nabalitaan ko ang lahat tungkol sa pamilyang Fang. Si tita ay hindi pa rin nagigising dahil sa aksidente. Pero pinatuloy na agad ni Tito sina Fang Ziyi at ang anak niya. Mali ang ginawa niya. Pero huwag kang matakot. Nandito pa ako. Mananatili ako sa tabi mo. Hintayin mo lang ako ng ilang taon at sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Kahit na gusto mo pang umalis, kailangan mong sabihin sa akin, pakiusap. Zhou Chuan. Aalis lang po muna ako. Hintayin mo lang ako dito sa bahay. Siya? Baby, gusto rin sana ni Mommy na makasama kang lumaki. Pero kung mapupunta ka sa papa mo, mas magiging maganda ang buhay mo. Chinjo Chuan, paalam. Sa pagkakataong ito, maayos na akong nagpapaalam sa iyo. Hindi ba ito ang Sister Wang na nag-aalaga kay Xiaolang? Bakit nandito pa siya? Ang mga katulad ninyong magulang na nananakit ng anak, balang araw ay pagbabayarin din kayo. Nasaktan si Xiaolang. Sandali lang po. Tita, narinig ko po ang sinabi ninyo na sinasaktan ng pamilyang ito ang bata. Ano po ba ang totoong nangyari? Ilang dekada na akong nag-aalaga ng mga bata, pero ngayon ko lang nakitang may ganitong uri ng ina. Madalas niyang sinasaktan at pinapagalitan ng bata na nagiging sanhi ng pagkakaroon nito ng lagnat araw-araw. Kung iisipin, nagagalit pa siya kapag umiiyak ang bata, kaya pinapainom niya ito ng gamot na pampatulog para lang pilit itong patahimikin. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, pagdududahan ko pa talaga kung ang batang iyon ay tunay niya talagang anak. Kapag nagpatuloy pa ito, ang batang iyon, siguradong wala nang matitirang lakas sa kanya sa ginagawa ng kanyang ina. Nasaan po ang tatay ng bata? Naku, wag mo nang itanong. Sa isang kasalang dekontrata, walang pagmamahal ang mag-asawa sa isa't isa, kaya paano nila magagawang mahalin ang bata? Kahit ang pagiging mabait nila sa anak ay palabas lamang. Kailangan ko nang umalis. Hindi biro ang ugali ni pamilyang Qin, kaya iha, umuwi ka na rin. Kung hindi dahil sa batang ito, hindi ko papakasalan ng kapatid mo. Kaya pala walang tigil ang iyak ng bata noong araw na iyon. Xiaolang, huwag kang mag-alala, gagawa ng paraan ng nanay para mailayo ka rito. Sige na, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Naibigay na ang lahat ng gamot sa pagtulog. Kung alam ko lang dapat kaninang umaga ay humingi pa ako ng isang bote sa doktor. Ibigay mo sa akin ang bata, susubukan ko. Ayos lang po, Zhou Chuan, kaya ko ito. Ibigay mo sa akin. Bakit tila ayaw sa'yo ni Xiaolang bilang ina na mas malala pa kaysa kay Fang Shukshu? Si Fang Shukshu, lagi na lang si Fang Shukshu. Unang beses ko palang maging ina, tapos mag-isa ko pang inaasikaso ang kasal natin. Hindi malapit sa akin si Xiaolang, at sobrang lungkot ko na dahil doon. Zhou Chuan, papagalitan mo pa ba ako ng ganito? Ang ibig ko lang sabihin, Zhou Chuan, hindi mo pa ba alam? Nagustuhan si Shukshu ng President Lee ni Jikang Group? At malamang ay, mas mabilis pa ang magiging kasal niya kaysa sa atin. magpapakasal na siya sa ibang lalaki at may anak na rin siya. Bakit ko pa siya iisipin?
Hayaan mo na. Ako muna ang mag-aalaga sa bata sa susunod na 2 araw. Kaya magpahinga ka muna. Sipo, Talaga bang ikaw ang anak namin ni Fang Ziyi? Hindi maaari. President Chin, ito na po ang ikawalong grupo ng mga yaya na may kabuuang mahigit 30 tao. Wala po ba kayong nagustuhan kahit isa? Simula noong nangyari iyon kay Sister Wang, umiiyak na si Xiao Lang sa tuwing nakakakita ng hindi kakilala. Kahit lumapit man lang ay hindi nila magawa, paano nila mapoprotektahan at maaalagaan ng bata? Ipasok na ang susunod na grupo. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi dahil sa sinabi sa akin ni Sister Wang, iisipin ko rin na talagang mabuti siya kay Xiao Lang. President Chin, nakapagdesisyon na ako. Gusto kong maging yaya ni Xiao Lang. Pag gusto mong pumasok, papasok ka. Pag gusto mong umalis, aalis ka. Ano ba ang tingin mo sa aming pamilyang Qin sa palagay mo? Hindi kailangan ni Xiao Lang ang pag-aalaga mo. Kaya mas mabuti pang umuwi na si Miss Fang. At maghanda na para sa kasal niyo ni President Lee. Susunod na grupo. Bakit? May kailangan pa ba si Miss Fang? Ayaw kong pakasalan si President Lee. Kaya nakikiusap ako na bigyan mo ako ng pagkakataon sa trabahong ito. Ang pagpapakasal mo ay personal mong desisyon. Bakit mo naisip na gagawin ko ang lahat para sa iyo at kalabanin si President Lee? Dahil hindi kaya ni Xiao Lang nang wala ako. Ikaw, Miss Fang, isang sakit ang isipin mo na masyado kang importante. Maghanap ka na lang ng oras para magpakonsulta sa doktor. Hindi ka na makasagot? Mukhang hindi mo naman pala talaga kailangan ito. President Qin, masamang balita po. Sumuka na naman ng gatas si Young Master. Paano nangyari iyon? Sabi po ng doktor, ipinapayo niya na ang ina mismo ang magpasuso sa bata. Pero ang asawa niyo po, hindi alam ang dahilan kung bakit ayaw niya. President Qin, baka po gusto niyo muna siyang silipin. Sandali lang. Ako na po ang magpapakain kay Xiao Lang. Pero kailangang mangako ka sa akin na kapag napaamo ko siya, hayaan niyo akong manatili rito para magtrabaho bilang yaya. Wala akong oras sa pakikipaglokohan mo. May mga bagay na tanging tunay na magulang lang ng bata ang makakagawa. Ang pagkapakalma mo kay Xiao Lang noong nakaraan ay isa lamang pagkakataon. President Qin, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Kung matalo ako, sumusumpa ako. Na hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Kung gusto mong subukan, gawin mo. Pero hindi mo kailangang magsalita ng ganyan para bantaan ako. Miss, dito po kayo dumaan. President Chin, sigurado po ba kayong kakayanin ni ikalawang Miss Fang? Kailangan ba natin siyang hanapan ng katulong? Tingnan muna natin mamaya. Pero, minsan, ang batang amo ay umiiyak ng malakas kahit kayo ang lumalapit, pero bakit nang nasa yakap na ni ikalawang Miss Fang ay naging napakatahimik niya? Sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang si ikalawang Miss Fang ang tunay na ina ng batang amo. Ganon din ba ang nararamdaman mo? President Chin, ano po ang ibig ninyong sabihin? Zhou Chuan, kailangan kita. Nararamdaman ko na ang tao noong gabing iyon ay hindi si Fang Ziyi. Humanap ka ng pagkakataon upang kumuha para kina Fang Shushu at Xiao Lang ng isang paternity test. Masusunod po. Salamat at bumalik ka na. Tulungan mo akong tingnan itong sing-sing sa kasal. Itong nagkakahalaga ng 13 milyong dolyar. Ano sa tingin mo? Wala ka nang ginawa sa bahay kundi ang asikasuhin ang mga walang kwentang bagay na ito.
Alam mo ba kung nasaan si Fang Shukshu sa oras na ito? Nahuli niyo na ba siya? Walang nahuli, ayon sa balitang nakuha ko ngayong araw. Ang masamang babaeng si Fang Shushu ay matagal na palihim na kinuha si Shu Wanrong mula sa nursing home at hindi man lang nag-asikaso ng mga papel para sa paglilipat. Nabalitaan ko rin na pumasok siya sa pamilyang Qin para magtrabaho bilang yaya. Kaya pala hindi natin siya mahanap-hanap dahil si Qin Zhaochuan na naman pala ang nagpoprotekta sa kanya. Ano? Ang walang hiyang iyon. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Hahanapin ko at kukunin si Shu Wanrong. Pumunta ka agad sa pamilyang Qin para hanapin si Qin Zhaochuan. Napakalaki ng isinakripisyo natin para lang maipakasal ka sa pamilyang Qin, kaya huwag mong hayaan na sa huli ay makuha niya ang bata at tumakas sila ni Qin Zhaochuan. Sige po, maliwanag po. Pupuntahan ko siya ngayon para pagbayarin siya. Maging maingat ka pa rin. Babe, sa wakas ay kaya na ni Mama na alagaan kang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa kahirap, isasama ka ni Mama paalis dito. Alice? Saan ka pupunta? President Qin, Ang tawag mo sa akin ngayon, mukhang nagiging mas magalang ka na. sa trabaho at personal na buhay, alam ko kung paano ihiwalay ang mga iyon. Kailangan ko ba na purihin ka dahil dyan? Kung papayag po si President Qin, isang malaking karangalan po iyon para sa akin. Fang Shukshu, ano ba talaga ang balak mo? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo, President Qin. Tungkol sa inyo ni Leong, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ngayong bigla kang nagpakita, pumipilit ka pa ring maging yaya ni Xiaolang. Para sa iyo ba? Hindi ba talaga ako karapat-dapat ng pagkatiwalaan mo? Zhouchuan, mahal niyo ba talaga si Xiaolang? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang buhay. Pero sa pagpapalaki ng bata, hindi sapat ang puro material na bagay lang. Ang mas kailangan ni Xiaolang ay ang inyong atensyon. Sa totoo lang, kung minsan, mas nanaisin ko pang ang batang ito ay hindi na lang naging bahagi ng buhay natin. Ano po? Kung wala siya, hindi ko na kailangang pakasalan si Fang Ziyi. Mahal ko si Xiaolang, pero hindi ko kayang tanggapin na ang kanyang ina ay ang taong hindi ko naman gusto. Hanggang dito na lang. Ang kaya kong ibigay. Pero Fang Shukshu, tatanungin kita, sa huling pagkakataon, ang taong kasama ko ng gabing iyon, ikaw ba talaga iyon? Ako nga. At ano ngayon kung ako iyon? Sa ganitong paraan, ay magagawa ko ng natural na kanselahin ang engagement namin ni Fang Ziyi at pakasalan ka. Ikaw, ngayong nailabas na si Mama mula sa care center, marahil ay dapat ko nang pagkatiwalaan si Zhouchuan kahit isang beses lang. Zhouchuan, ang totoo, noong gabing iyon. Fang Shushu. Zhouchuan, nagawa mo talagang itanong ang bagay na iyan sa kapatid ko? Wala ka ba talagang tiwala na si Xiaolang ay anak nating dalawa? Gusto ko lang makasigurado. Kung nagdududa ka, sabihin mo lang sa akin at sasamahan ko si Xiaolang para sumailalim sa isang paternity test. Ikaw? Paano kung dayain mo na naman ang resulta ng DNA test na iyon? Ako. President Qin. Inutusan ko na ang aking assistant na kumuha ng sample ng buhok niyo at ni Xiaolang para formal na suriin. Anong? Kailan pa nangyari ito? Babe, sa wakas, kikilalanin ka na rin ng nanay mo. Zhouchuan? Alam kong simula pa noong una ay ayaw na sa akin ni Shushu dahil iniisip niyang kami ng nanay ko ang umagaw sa tatay niya. Pero si Xiaolang ay tunay kong anak. Talaga bang kakampi ka sa kanya para saktan ako ng ganito? Ako ba talaga ang nananakit sa'yo? O sadyang may itinatago ka lang? Ako. Zhouchuan. Ang sarili ko lang mga mata ang pinaniniwalaan ko. Siyempre,
Kung magsasabi ka ng totoo ngayon, hindi ako magiging masyadong malupit sa pamilyang Fang. Ganyan na pala ang tingin mo sa akin. Sa harap ng mga mata mo, Zhou Chuan? Si? Kung talagang anak ko si Xiao Lang, anong gagawin mo? Imposible ito. Shukshu, itiniuring kita na parang sarili kong tunay na kapatid, pero nagagawa mo pa ring tuksuhin ang asawa ng ate mo. At pati na ang anak ko ay gusto mo ring agawin. Ngayon, tandaan mo ang sasabihin ko. Kapag hindi ko anak si Xiao Lang, ibibigay ko ang buong pamilyang Fang bilang kabayaran. Pero kung anak ko siya, kailangang umalis ka sa Jiangcheng at huwag na huwag nang babalik. Bakit tila napakakumbinsido ni Fang Zi bigla? Posible kayang. Mabuting tuparin mo ang pangako mo. Kaya ano ang sagot? Ayon sa DNA test, si Xiao Lang ay tunay na anak ni Fang Ziyi. Ano? Hindi ito posible. Ito. Paano itong nangyari? Fang Shusu, lalabanan mo ako? Masyado ka pang bata para dito. Hindi ko akalain na palihim na magpapagawa si Qin Zhou Chuan ng paternity test para sa akin at kay Qin Lang. Buti na lang at handa na ako. At kahit anong mangyari, kailangang makasal ako sa pamilya ni Pamilyang Qin. Zhou Chuan, si Xiao Lang ay tunay na anak nating dalawa. Sinabi ko na sa iyo, kung ano lang ang nakikita ko, iyon lang ang paniniwalaan ko. Susu, alam kong ginagawa mo ito dahil nawala ang anak niyo ni President Lee. Sobra ka lang nasasaktan. Kaya pati si Xiao Lang na pinanganak sa parehong buwan ay iniisip mong sa iyo. Hindi kita sisisihin. At huwag mo na ring pahirapan ang sarili mo. Hindi ganoon iyon. Fang Sushu, kung gusto mong manatiling maayos ang baliw mong ina, umayos ka sa harap ko. Kung hindi, talagang idadamay ko siya sa pagkawala mo. Ma? Fang Shukshu, mayroon ka bang gustong sabihin? Sinabi ko na naniniwala lang ako sa sarili kong mga mata. Fang Shushu, kung gusto mong manatiling maayos ang baliw mong ina, umayos ka sa harap ko. Kung hindi, talagang idadamay ko siya sa pagkawala mo. Magsalita ka, Fang Shukshu. Wala. Wala na akong sasabihin pa. Zhou Chuan, medyo nahihirapan lang si Shukshu na tanggapin na nawala ang bata. Lumabas ka muna po, ako na ang magpapakalma sa kaniya. Fang Shukshu, sana naman maging matapang ka kahit minsan lang at magsabi sa akin ng totoo. Ate, Fang Shukshu, huwag mong isiping hindi ko alam. Ginagamit mo lang ang bata para mapalapit kay Zhou Chuan. Tandaan mo, ako lang ang dapat na maging asawa ni Pamilyang Qin. Kung mangangarap ka pa rin sa mga bagay na hindi naman para sa iyo, humanda ka. At baka pati ang bastardo mong si Qin Lang at ang nanay mo ay sabay-sabay kong pagbayarin. kapag may ginawa ka kay Xiao Lang, hindi ka ba natatakot na habulin ka ni Zhou Chuan? Basta't makasal ako sa pamilyang Qin, maaari namang humanap ng ibang bata. Anak ka lang naman ng isang walang hiyang babae, hindi ako interesado sa iyo. Anak,
Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng 2 araw, ano man ang mangyari, isasama kita sa pag-alis ko. President Qin, kayo po? Tungkol sa paternity test ngayon, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin po alam. Ang pagsusuri na ito ay ginawa sa inyong sariling ospital, kaya imposibleng maging peke ang resulta. Bukod sa iyo, mayroon pa bang ibang nakahawak sa ulat ng pagsusuri na ito? Pagkakuha ko ng ulat, agad na akong dumiretso rito galing sa ospital. Sigurado po akong wala ng ibang taong nakakaalam tungkol dito at ang dokumentong iyon po ay siguradong walang nagalaw. President Qin, baka po isang guni-guni lang ang nangyari noong gabing iyon. Si Miss Fang po, ang tunay na ina ng batang amo. Naiintindihan ko, maaari ka nang lumabas. Opo. At, President Qin, ano po ang balak ninyong gawin kay ikalawang Miss Fang? Sa kalagayan niyang iyan, paano niya magagawang alagaan ng mabuti ang bata? Bigyan mo lang siya ng trabahong katulong at huwag na siyang hayaang lumapit kay Xiaolang. Ayoko na ring makita ang mukha niya. Opo. Siya nga pala, President Qin. Mayroon pa po akong isang bagay na dapat sabihin sa inyo. Ano yon? Tumawag ang pamilya Fang ngayong araw para sabihin, nagkaroon kayo ng anak kay Miss Fang, pero wala pa rin siyang formal na posisyon. Ayaw niyo rin po siyang ipakilala sa publiko, kaya para sa reputasyon ni Miss Fang, gusto nilang agahan ang kasal. Ginamit niya ang maruming paraan na iyon para pilitin akong pakasalan siya, tapos ngayon ay may pakis siya sa reputasyon? Pero totoo po na nagmukha siyang kawawa ngayong araw. Kapag nagpatuloy ito, siguradong maaapektuhan nito ang mga stock ng Qin Group. Kaya, kailan daw nila gustong ganapin ang kasal? Pagkatapos ng 15 araw, at ang gusto nila ay sa lalong madaling panahon. Sa loob ng 15 araw. Sa pagkakataong ito, pagbibigyan ko na ang kagustuhan ng mga Fang. Opo, sir. Fang Shushu, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Bakit hindi mo man lang masubukang magtiwala sa akin? Walang tigil sa pag-iyak si Xiaolang. Pakiusap naman. Hayaan niyo muna akong masilayan siya. Kahit isang saglit lang. Umalis ka na rito. Sabi ni President Qin, huwag na huwag ka nang lalapit kay Young Master. At isa pa, si Young Master ay may sariling tunay na ina na nag-aalaga sa kanya. Sino ka ba sa akala mo? Ikalawang Miss Fang, bakit nandito pa rin po kayo? Asistenteng Lin, nakikiusap ako. Hayaan mo akong makausap muli si President Qin. Ako ang tunay na ina ni Xiaolang. Pwede ba akong manatili dito para patuloy na alagaan si Xiaolang? Malinaw na nakasulat sa paternity test na wala kayong relasyon sa dugo ni Young Master. Naging napakabait na nga po ni President Qin dahil pumayag siyang manatili kayo bilang katulong. Pero kasi ako, Walang pero-pero. Pagkatapos ng kalahating buwan, pakakasalan na ni President Qin ang kapatid ninyo. Mas mabuting isipin nyo na lang kung saan na kayo pupunta pagkatapos nito. pagkalipas ng kalahating buwan, Opo, pinabilis ni pamilyang Fang ang kasal, kaya malapit na makakasama na ng batang amo ang kanyang tunay na inaaraw-araw. Kaya huwag na po kayong mag-alala. si Zhou Chuan, pumayag din ba siya? Opo, kaya po huwag na kayong mang-istorbo. Tutal, kayo naman po ang unang nalinlang kay President Qin. Hindi ko siya nalinlang. Si Xiaolang ay talagang anak ko. Ako ang direktang namamahala sa DNA test. Kung sinasabi niyo pong kayo ang ina ng batang amo, dapat ay magpakita kayo ng ebidensya dahil kung wala, sinong maniniwala sa inyo? Ebidensya.
Ebidensya. Ebidensya. Asistenteng Lin? Sigurado ka bang sa simulat sa pool ay hindi mo iniwan ang DNA test kahit saglit? Masasabi ko sa inyo nang may paninindigan na maliban noong nasa tapat ako ng villa para sumagot ng tawag at ang mga dokumento ay nasa loob ng kotse, hindi ko iyon hinayaang mawalay sa paningin ko at wala ring kahit sinong tao sa paligid. Iyon mismo ang problema. Asistenteng Lin, pwede mo bang ipakita sa akin ang kuha ng CCTV sa tapat ng villa? Si Poe. Ikakasal na si Miss Fang, pero may oras ka pa na tawagan ako para makipagkita. Ang tapang mo talaga. Siyempre dahil miss na kita. Gaano na ba katagal mula noong huli tayong nagkita? Sigurado ako na marami ka na namang ibang babaeng nilalandi. Paano naman mangyayari iyon? Ikaw kaya ang pinakapaborito ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng permit na pumasok? Lumabas ka? Gauhe. Ma? Ngayon na lang uli kami nagkita ni Gauhe. Bakit mo ba siya ginaganyan? May mukha ka pang iharap para sabihin niyan sa akin? 2 taon na ang nakakaraan nang sumama ka sa lalaking iyan. Dahil sa ginawa niyong pag-alis sa bata ay napinsala ang katawan mo, hindi ka na maaaring magbuntis pang muli. Ngayong ginawa ko na ang lahat para maipasok ka sa mayamang pamilya, patuloy ka pa rin nakikipag-ugnayan sa kanya, hindi ka ba natatakot na malaman ni Qin Zhaochuan at bawiin ang kasal niyo? Huwag kang mag-alala. Sa makalawa na ang kasal. Ano pa bang pwedeng maging problema? Iyan nga ang sabi, pero hanggat hindi pa nagaganap ang kasal, itong puso ko ay palaging balisa. Kahit anong mangyari, makipaghiwalay ka na agad sa kinalolokohan mong kriminal, magiging Mrs. Qin ka na sa susunod, kaya ang pagsama-sama sa kanila ay hindi magandang tignan, di ba? Alam ko po, alam ko. Oo nga pala. Iyong nanay ng walang hiyang si Fang Shukshu, nahanap na ba? Hindi pa rin. Hindi ko alam kung itong mag-inang ito ay mukha bang daga noong nakaraang buhay nila dahil napakahusay nilang magtago. Hayaan mo na sila, dahil sa pagkakataong ito, wala na rin silang magagawang gulo. Para naman doon sa bata, nag-aalala ako na si Qin Zhaochuan ay hindi ganoon kadaling maniwala sa peking resulta ng paternity test na iyon. Humanap tayo ng oras para tapusin na ang lahat. Bata pa naman iyon. Magagamit mo pa siya kung ititira mo sa tabi mo. Kapag nakasal na ako sa pamilyang Qin, humanap na lang tayo ng iba na bubuo ng pamilya ko. Iyang anak ng masamang babaeng si Fang Shushu. Ayoko sa kanya. Siya na. Maghanda ka na lang para sa kasal mo at ako na ang bahala sa lahat ng ito. Magtiis ka pa ng ilang araw dahil ang magandang buhay nating mag-ina ay darating na sa wakas. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Kung ayaw niyo akong makipagkita kay Gauhe sa bahay, lalabas na lang ako. Pwede naman, di ba? Ikalawang Miss Fang, sabi ko naman sa inyo, ako lang mag-isa noon. Dito mismo iyon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Miss Fang, ihahatid ko na po kayo kay President Qin. Huwag munang magmadali. May mga ebidensya pa akong hindi pa nakukuha. Asistenteng Lin, pakiusap bago mangyari iyon. Itago mo muna ang sikretong ito kay Zhaochuan. President Qin, tingnan niyo po ang listahan para sa kasal. Mayroon pa po ba kayong gustong idagdag? Kasal? Opo, sir. 5 araw na lang po bago ang pagpapakasal niyo ni Miss Fang Ziyi, gusto ko lang po uling ikumpirma ang huling proseso. Nitong mga nakaraang araw, bakit hindi ko nakikita si Fang Shukshu? Ang sabi po ni Fang Shushu sa butler, mayroon siyang kailangang asikasuhin kaya kumuha siya ng kalahating buwang bakasyon.
Kalahating buwan? Kung ganoon, sino na ang mag-aalaga kay Xiaolang? Sir President Qin, nakalimutan niyo na po ba na simula noong huli ay pinagbawalan niyo na si ikalawang Miss Fang na alagaan ng batang amo at ginawa siyang ordinaryong katulong na lang. Naiintindihan ko na. Maaari ka nang lumabas. Si Po. Ngayon, kumpleto na ang lahat ng ebidensya. Xiaolang, hintayin mo lang ako. Paparating na si Mama para sunduin ka. Mahal, nasiyahan ka naman siguro sa paglalaro natin ngayong gabi? Kanina ang anak ni Qin Zhouchuan ay talagang naiyak ng husto na halos hindi na siya makahinga. Xiaolang? Sabihin na nating napakagaling mo talaga, mahal. Ang batang isinilang ni President ng Qin Group, ano naman? Ang anak niya ay napaglalaruan pa rin natin, di ba? Pinainom lang ng kaunting alak at nabulunan. Dinala na naman siya sa ospital at si Qin Zhouchuan ay walang alam sa nangyayari. Pero, wala ka ba talagang pakialam sa batang iyon? Kahit paano, hindi ko naman siya anak. Kung hindi lang dahil sa pera, hindi naman kita iiwan para magpakasal kay Qin Zhouchuan. Mabuti naman at ganoon. Kaya ngayong gabi, mananatili ako rito para samahan ka ng maigi. Fang Ziyi, dahil nakuha mong sakta ng anak ko, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong masisira ang dangal mo. Ikalawang Miss Fang? Sa wakas ay pinuntahan mo na si President Qin nitong nakaraang 2 araw? Masyadong mabigat ito sa kalooban ko. Kung nahuli pa tayo ng kahit isang araw, magsisimula na po ang kasal. Saglit lang po akong bumalik sa pamilyang Fang. May kinuha lang po akong gamit. Kahit anong mangyari, mabuti na lang at narito ka. Kapag nalaman ni President Qin ang katotohanan, tiyak na tutulungan ka niya. Pagdating ng oras na iyon, kayo ni Young Master ay magkakilala na muli bilang mag-ina. Sana nga po. Maraming salamat din po sa iyo, Asistenteng Lin. Ang kasal ninyo sa pamilyang Fang ay ilang beses nang naurong at ngayon ay gusto mo pang i-delay ng kalahating buwan? Qin Zhouchuan, wala akong pakialam kung anong paraan ang gawin mo. Bilisan mong putulin ang koneksyon mo kay Fang Shushu at magpakasal ka na kay Fang Ziyi. Ipinanganak na niya ang anak mo. At kapag nalaman pa ng iba na na-in-love ang bayaw sa kanyang hipag, ang ganyang klase ng iskandalo ay makakaapekto sa mga stock ng grupong Chinbaka, pati ang mga shares mo sa kumpanya ay mawala pa sa iyo. Nakalimutan niyo na ni na Papa na 26 anyos na ako ngayong taon. Dahil diyan, hindi niyo na ako matatakot. Maaaring hindi ka takot, pero kung takot si Fang Shukshu, iyan ang hindi ko alam. Anong balak mong gawin? Hindi pa wala ang nanay ni Fang Shukshu, nagkaroon lang siya ng aksidente sa sasakyan at dinala siya ni pamilyang Fang sa isang pasilidad. Dahil wala kang kahinaan na pwedeng gamitin sa iyo, siya na lang ang tatakutin ko. Kung talagang mahal mo siya, alam mo ang dapat mong gawin. Ikaw. Hello? 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 Zhouchuan, Kailan ka pa nandyan? kararating ko lang. Busy ka ba ngayon? Mayroon akong napakahalagang bagay na dapat sabihin sa iyo. Ang labon naman yan. Dahil kakaingat lang ni ikalawang Miss Fang nitong nakaraan na wala na siyang gustong sabihin pa sa akin. Ito ang para sa iyo. Ano na naman ito?
Hindi ba at matagal mo nang gustong malaman kung sino ang kasama mo noong gabing iyon? Ngayon, maaari ko nang sabihin sa iyo? Ako iyon. Ikaw? Pinalitan ni Fang Jie ang laman ng folder na resulta ng paternity test. Nandito ang lahat ng mga ebidensya, pati na ang kasunduan kung saan pinilit niya akong manganak para sa kanya para lamang makasal siya sa pamilya-pamilyang Chin. Ngayong araw ay ibinibigay ko na ang lahat ng ito sa iyo. Kaya ngayon, ano ang gusto mong gawin ko? Ang pagpapakasal mo kay Fang Ziyi ay nasa sa iyo na? Alam ko rin na mas bagay siya sa iyo kaysa sa akin. Ang hiling ko lang ay ibalik mo sa akin si Xiao Lang para ako na ang magpalaki sa kanya. Hindi maaari. Bakit? Qin Zhouchuan, ano ang ginagawa mo? Fang Shukshu, sa tingin mo ba ay may dahilan ako para maniwala sa mga sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Iyan talaga ang ibig kong sabihin. At kahit patotoo ang sinasabi mo, alam mo naman na ang pamilya ng Fang Qin ay malapit ng magsanib sa pamamagitan ng kasal. Kung sa ganitong oras, hayaan kong makuha mo ang anak namin ng fiancé ko. Paano naman ang reputasyon ng Qin Group? Mahalaga yon sa akin. Pero hindi ba't sinabi mo sa akin? Sinabing ano? Na kung si Qin lang ay anak mo, pakakasalan kita? Fang Shukshu, nasa wastong edad ka na. Sa tingin mo ba posible iyon? Gusto ko lang malaman kung sino ba talaga ang tunay na ina ni Xiao Lang. Dahil anuman ang maging resulta, ang pakakasalan ko ay si Fang Ziyi. Ikaw, mahal mo ba siya? Sinong may pakialam sa pag-ibig? Pakakasalan ko siya? Dahil lang ang katayuan niya ay mas bagay sa akin, iyon lang yon. Ang mga bagay na ito, para sa isang itinakwil ng pamilyang Fang, ay hindi mo maintindihan. Pero lagi niyang sinasaktan ang anak ko. Sinasaktan niya si Xiao Lang. Hindi lang siya marunong mag-alaga ng bata, pero walang problema. Kukuha na lang tayo ng 2 yaya. Hindi hayop ang anak ko. Qin Zhouchuan, nakikita ko na ang tunay mong pagkatao ngayon. Simula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan sa isa't isa. Pero sigurado akong kukunin ko si Xiao Lang. Ikalawang Miss Fang, ikaw? President Qin, tatawag po ba ako ng doktor ng pamilya para sa inyo? Huwag na. Ang paternity test na ito, totoo ba ito? President Qin, pasensya na po kung nagkulang ako, pero si Young Master ay talaga pong anak niyo ni ikalawang Miss Fang. At tsaka si Miss Fang, matagal na po kayong niloloko ng babaeng iyon. Alam ko na. Paano na po ang kasal bukas? Ipaghanda mo muna si Fang Shukshu ng 3 tiket sa eroplano at paalisin siya ng Jiangcheng ngayong gabi. Tungkol naman sa kasal, itutuloy pa rin iyan. Pero hindi na ako sisipot. At ito, ituturing na lang natin itong regalo sa kasal para kay Fang Ziyi. Opo, aasikasuhin ko na po ngayon din. President Qin, halata naman pong mahalaga sa inyo si ikalawang Miss Fang, pero bakit kailangan niyo pang magsalita ng ganoon kanina? Sumusobra na ang pakikialam mo. Pasensya na po, President Qin. Akala ko noon ay may kakayahan na akong protektahan siya, pero sa huli ay palagi na lang kulang. Kahit na masakit ang mga sinabi ko, ito lang ang paraan para hindi siya masyadong masaktan sa sitwasyong ito. Sige na, iayos mo na ang lahat. At tandaan mo, huwag mong hahayaang malaman ito ng chairman. Masusunod po. Susu,
Patawad? Tiisin mo muna ang galit mo sa akin ng sandali. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hahanapin kita. Maghapong hinanap pero hindi ko makita kung nasaan na si Xiaolang ngayon. Kung isasama ko lang si Mama para iwan ang Jiang Cheng, paano ako mapapanatag? Shushu, nandito ka na pala. Shushu, nandito ka na. Bakit hindi mo sinabi kay Mama? Lola na po si Mama ngayon? Xiaolang? Sa wakas, muli na kitang nakita. Ma? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit narito sa bahay natin si Xiaolang? Ako. Hindi ko rin alam. Nasa bahay lang ako ngayong araw, matiyagang hinihintay ang pagdating mo. Kaninang hapon, mayroong isang batang lalaki na kumatok sa pinto. Pagkabukas ko, ibinigay niya sa akin ang bata. Batang lalaki? Ibinigay niya rin sa akin ito, sabi niya ay, ibigay ko raw ito sa'yo, maiintindihan mo raw ito kapag nakita mo. Susu, bakit ka umiiyak? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ayos lang ako, Ma. Pwede na tayong magsama ni Xiaolang? At magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Hindi ba natin kasama si Zhou Chuan? Kasama natin siya. Kailangan lang natin siyang bigyan ng kaunting panahon. Anong oras na? Bakit wala pa rin si Qin Zhaochuan dito? Bakit ka nagpapanik, Ma? Sa mga oras na ito? Sa tingin mo ba ay tatakbo pa si Qin Zhaochuan? Maliban na lang kung hindi na niya mahalaga ang kanyang anak at ang dangal ni pamilyang Qin. Pero hindi mo ba napapansin na mukhang hindi naman yata ito kasal? Wala namang nagiiwan ng bride na naghihintay lang dito sa bahay? Tungkol naman sa bata, nasaan na ang paslit na si Qin lang? Noong huli ko siyang dinala sa swimming lesson ng mga bata, hindi sinasadyang nakainom siya ng maraming tubig, kaya nilagnat siya ulit at ngayon ay nasa ospital siya. Totoo ba iyang sinasabi mo? Alam ba ni Qin Zhaochuan ang tungkol sa nangyaring ito? Siyempre totoo ito. Sinabi ko na sa iyo na ikaw na ang bahala sa batang ito, hindi na ako makikialam. Hindi pwede? Anong ospital? Kailangan kong tumawag para magtanong. Doon sa ospital kung saan ko dapat ipapaalis ang bata noon. Hello po? Nais ko lang po magtanong, saang ward po naroon si Qin lang? Ano na po ang sitwasyon niya ngayon? Sikin lang po. Ito po ba yung batang may alcohol poisoning na dinala rito sa ospital nung isang araw? Alcohol poisoning? Opo? Siya nga po iyon. Natapos na po ang gamutan ng bata kagabi. At ang ginoong si Qin Zhaochuan, bilang tumatayong ama niya, ay kumuha na ng discharge papers para mailabas siya. Hindi niyo po ba alam? Ano? Nakalabas na? Anong nangyayari? Sipo. Naintindihan na namin? Hindi basta-basta ipapalabas ni Qin Zhaochuan ang bata nang walang dahilan? Bilisan mo, tawagan mo siya. Sabihin mong nawawala ang bata. At tingnan natin kung may kinalaman ba si Fang Shushu dito. Si. Zhou Chuan, dumating ka na para pakasalan ako? Pero ipagpaliban muna natin ang kasal. Nawawala si Xiaolang? Alam mo ba ang tungkol dito? Oo, alam ko. Ako ang nag-asikaso ng discharge papers niya. Salamat naman kung ganoon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo naman na Xiaolang ay ang aking yaman. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ayoko na ring mabuhay pa. Talaga ba? Siyempre totoo iyon. Kung gaano ako kabuti kay Xiaolang, dapat ay nakita mo na iyon. Nga pala, kasal natin ngayon, bakit ang simple lang ng suot mo? Hindi ka naman siguro umurong. At ayaw mo nang magpakasal sa akin, di ba? Hindi ako umuurong. Kung ganoon ay maayos pala. Iyon nga lang ay wala ka ng pagkakataong pakasalan ako. Zhou Chuan? Anong ibig mong sabihin? Ang pananalita mo ngayon ay napakakaiba. Hindi kita maintindihan.
Miss Fang Ziyi, may nagulat sa inyo dahil sa pananakit sa bata? Sumama po kayo sa amin. Paano mangyayari iyon? Zhou Chuan, tunay ko siyang anak. Paano ko naman sasaktan si Xiaolang? Tama. Zhou Chuan, baka naman nagkakamali lang kayo. Ang tungkol sa pamilya, pag-usapan na lang natin iyan mamaya. Madam Shu Limei, nasangkot kayo 10 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente sa kalsada na tinakasan nyo. Sumama rin po kayo sa amin. Ayoko. Kaya, iyan ang kwento ng isang batang butete na hinahanap ang kanyang ina. Ano pa ang gustong marinig ni Xiaolang? Ikwento ito ni Mama sa iyo. Papa! Namimiss mo na naman ba ang papa mo, Xiaolang? Pag-uwi natin, papakita ni Mama ang litrato niya sa iyo, okay ba? Hindi po! Fang Shushu, narito na ako para sunduin kayo pa uwi.